Guys, for today's video, isang napakalaking improvement ang i-discuss natin ngayon. Hindi naman siguro kasasaya ng lahat. I mean, for those people na technologically inclined, like me, yan, yung medyo mateki na tao, matutuwa dito sa update ni Bilis. Bakit? Anong meron? Anong meron dito sa update ni Bilis? Well, Bilis is totally joining the cashless revolution. So, anong ginawa ni Bilis dito sa update na to? Well, yan ang pag-uusapan natin today. So, samahan niyo ako, pag-usapan natin ang tap to pay feature ni Bilis. So, sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko na yun ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Yeah, so nasabi ko nga sa inyo na may bagong feature si Bilis. Though, I would like to apologize. Hindi na siya ganun kabago. For me kasi ngayon ko lang siya nakita. May nakita na akong post from Reddit 2 months ago na. But before I saw that post from Reddit regarding the tap to pay feature ni Bilis, ang ginawa ko kasi, sinign up ko yung asawa ko for a Bilis account. Gusto ko kasi makita kung gaano nakaka-affect yung credit score sa pagdidesisyon ni Bilis kung i-approve ka or hindi. And nasabi ko nga sa inyo from nakaraang kong video na hindi naman ganun kagandahan or kataasan ang credit score ng wife ko kasi wala naman siyang trabaho and hindi rin siya nangungutang. That's why kapag wala kang utang, more often than not, mababa talaga ang inyong credit score. So, yun yung isang reason. So, nung sinign up ko, naka-Android yung asawa ko. So, nakita ko, nung na-approve siya, tapos sinubukan ko mag-click ng QR, nakita ko may nakalagay na tap to pay, which is ganyan. Doon ako na-curious and nagsimula ako mag-search sa internet and nga sa Reddit na kaya nakita ko 2 months ago may nag-post na about this feature ni Bilis. So sabi ko, parang okay to kasi si Bilis pa lang from online lending apps ang nakikita ko na nagkaroon ng tap to pay using cellphone. Meron naman tap to pay using the debit card, diba? Yung kay Atome, you can use it for tap to pay din. Pero ang madalas na nakikita natin is cash loan and then yung scan to pay, which is, normal na sa lahat. Pero isa sa pinag-uusapan natin nga dito sa channel na to is yung revolutionary ng finances. Yung paggamit ng tap to pay is more on an upgrade. Kung hindi nyo pa napapanood yung videos ko about scan to pay na diniscuss natin, you can head over to this video para magkaroon kayo ng idea about what I'm talking about regarding scan to pay. Okay, so hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa. Punta na tayo sa Bilis app para matingnan natin kung ano bang meron dito sa Bilis na tap to pay. Okay, so ito yung Bilis dashboard. Kung kiklik nyo lang yung nasa ilalim yung bilog, nakalagay scan/tap. Pag click nyo yan, may lalabas na message na ito. Setting up tap to pay. This only takes 1 to 2 minutes and needs to be done just once. Unless you reinstall or switch account, please keep the app open. Saglit lang yan. Make sure na meron kayong internet connection. And make sure na naka-open na po ang NFC reader ng inyong smartphone. Mag-work lang po ang tap to pay sa mga mobile phones or sa smartphone na merong NFC chip na naka-install sa inyong cellphone. If hindi nyo pa po alam ang itsura ng NFC, for example po, punta lang po kayo sa settings, yung dito sa taas. Ayan. Tapos dito, hanapin nyo po yung NFC dito sa mga shortcut menus nyo. Tapos dun yung enable. Or more often than not, makikita nyo rin po yan sa settings ng inyong Android phone. Yun lang guys, I need to highlight that this tap to pay feature is only available sa mga Android cellphones. So, yan. Pwede nyo i-click yung X tapos saglit lang naman po yan tapos mawawala na rin po siya. Yan. Pagkaalis po nung screen na yan, magkakaroon lang po ng notification na parang enabled na yung inyong tap to pay feature. Ang ginawa ko po is from here po, click ko yung tap to pay tapos ito po yung lumabas, Blissful Shopping. Tapos ito po, sabi po dito, tap to pay select terms. Up to 2,000 daw, pay next payday na hanggang 0% interest. Which is yun nga yung bentahe ni Bilis na pwede tayong gumamit ng Bilis credit natin ng up to 2,000 na walang babayarang interest. Or, meron din po dito na I want more terms kung kunyari sa mga merchants kayo na hindi accredited ni Bilis pero may credit card terminal. For example, bibili kayo ng computer or gadget pero meron silang card terminal, sasabihin nyo lang naman doon Ang credit card via Mastercard. However guys,
medyo maging cautious tayo dito at pag-uusapan natin later on bakit tayo kailangan maging cautious. Pero in essence, ganun lang naman din. Basta may credit card terminal or may point of sale terminal, itatap nyo lang naman din po yung phone. Under Mastercard po itong Bilis Tap to Pay. So itatap nyo lang din po yan sa terminal and mag-go through na po as straight transaction. Pagdating po sa inyong app, dito po sa nakalagay want more terms, pwede nyo pong piliin kung ilan terms yung gusto nyo. Ayan po, makikita nyo, 600 for twice a month for 12 terms yan. Ilalagay nyo na po yung exact amount ng babayaran nyo dito. For example, 10,000 pesos. And then, mamimili na po kayo ng terms dito kung 2 months or 12 months, minimum po ng 2 months and maximum po ng 12. And then, yung payment frequency po, nandyan po kung twice a month or monthly. Tapos, click nyo po yung I have read and agree and then click continue. Tapos, ang lalabas po dyan is yung NFC na itatap nyo na. Ipapakita ko lang po sa inyo, dito, ito po yung piliin natin yung 2,000. Pag click natin po yung continue, yan, magiging ganyan po, medyo, ayan. Tapos, ayan, nakalagay po, tap up to 2,000 pesos, tap phone to merchant POS terminal. So, ayan, powered by Mastercard. So, ganyan po siya. Again, hindi po sila Bilis merchant, pwede pa rin po, basta meron silang credit card terminal. Pero, we have to be cautious sa mga merchants kasi hindi lahat ng merchants pare-parehas ang proseso in bookkeeping. Bookkeeping in the sense na paano ba nila nire-record, paano ba nila minimake sure na nakuha nila yung mga information na kailangan nila to record a sale. Merong ibang merchants dyan na hindi naman kailangang i-store yung credit card information na tipong basta pumasok sa terminal nila, goods na. Pero yung iba, napaka-higpit na ang daming details sa kailangan. Yung last digits ng inyong credit card, the expiry date, hindi ko alam kung kinukuha nila pati CVC. I'm not sure Pero yeah, iba't iba ang proseso. So you have to be careful sa pagpaprocess ng Bilis Tap to Pay sa mga merchants. Pero in essence, working siya kasi pagka-tap mo lang nun and sinelect mo yung I want more payment terms, tapos may ilalagay mo yung malaking amount, mag-work na siya kahit hindi Bilis merchant ang nandun. Kasi mag-work yan as straight transaction. And pagdating sa'yo, makikita mo na naka-installment na siya sa'yo. Ang gagawin natin is pupunta tayo sa labas, itetest natin. However guys, in this test, medyo nahirapan ako maghanap ng merchant na yung wala masyadong proseso in terms of processing a card payment. Kasi kunyari pupunta kayo sa Robinsons. Yan, Robinsons Department Store, Supermarket, No Brand, basta lahat ng ecosystem ng Robinsons. Ang nangyayari is i-scan nila sa credit card terminal, ipaprocess nila. After nila i-process, i-scan nila yung card mo doon sa kanilang computer o sa POS para ma-record yung details ng card. So, kapag ganun, medyo hindi tayo pwede doon kasi wala tayong maibibigay na card and wala namang NFC din para itap natin doon sa computer system ng mga merchants. So, X na kaagad tayo sa mga merchants na ganun. So, lumabas ako and then pagkalabas ko ng mall, lumipat ako. Naalala ko na yung McDonald's pala ay merong credit card terminal doon sa order nila. So, yan pupuntahan natin ngayon para masubukan itong Bilis Tap to Pay feature. Ayan, so nakita nyo na napakasimple lang and by only tap 1 to 2 seconds na process na kaagad ang payment ko using the Tap to Pay feature ni Bilis. So after niya, nakatanggap po ako ng email from Bilis confirming the Tap to Pay transaction. And itong 349 pesos na to, magkakaroon pa po yan ng entry sa ating credit score. Yun po yung sinasabi ko, kapag medyo maliit yung amount na hinihiram nyo, magkakaroon ng maraming entry. And it would give bad impression sa mga lending institution kapag mag-a-apply kayo na Bakit pati maliliit na amount hinihiram mo? Ibig bang sabihin nag-i-struggle ka sa pera? Pero kung hindi naman kayo ganun nag-aalala about your credit score for that small amount, then go ahead, wala namang purong problema. So, saan ba pwede itong mga Tap to Pay na to? From my experience sa mga SM stores, department stores, hindi na po kailangan ng card. Dun sa terminal nila, itatap nyo lang po yung phone nyo, automatic magre-register yung information nyo papunta dun sa computer ng mga cashier. So, yun naman po yung maganda with SM. SM, Watsons, yan. Starbucks, sila po yung mga merchants na hindi
magkakaroon ng extra additional step in recording yung mga card transaction. Okay, for our question of the day, so yung tap to pay feature is more on convenience talaga. So, sa tingin nyo, saan magiging beneficial itong paggamit ng tap to pay feature? Let me know sa comment section sa baba at may chance kayong manalo ng 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway and syempre sa ating cellphone giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay J. Miguel de los Santos. Sabi po niya, shoutout po Sir Pat. Another nice review po. I think kaya po may nare-reject ay isa na rin yung credit score po natin. Kung ma-approve naman po ay nasa system na po nila yon. Andyan din po yung risk na ibibigay nila sa mga nangungutang na pwedeng magbayad or hindi. Thank you for the fair review po. J. Miguel de los Santos, shoutout po sa inyo. Thank you so much po for appreciating the content na ginagawa ko. Maraming salamat po sa panonood at pagsuporta ng aking mga videos. Thank you so much. I hope you like this video. Leave a thumbs up. And if not, wala nang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa subscribe para makareceive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!